Hello everyone, lalo na sa mga nanonood dito sa channel na ito. Good morning diyan sa Pilipinas. Ang oras ninyo diyan ngayon ay magpo-4. Magpo-4 na ng umaga at kami kasi dito magna-9. So 7 hours ahead kayo. At sa mga OFW sa iba't ibang sulok ng mundo, maraming thank you po sa inyong pag-support. At sa aking kababayan, kapwa Raynon na nasa Italy, si Miss Annalisa, na nag-subscribe dito sa ating channel. Maraming thank you sa iyo, my dear. Ayan. And of course, sa mga avid supporters, si Miss Mirna, si Ruru, si Miss Juvita, sila Miss Aussie, ayan, mukhang nawawala na sila sa aking mga mga live dahil hindi na si Chloe San Jose ang ating topic. Pag hindi si Chloe San Jose ang ating topic, hindi sila nanonood. Joke lang. At sa Team OFW Talk Show, hello. Naka-duty pa po ako. So, ang oras ko ngayon dito ay 8:45 habang nare-record ko itong video. At meron ang sign off ko ay 9:30 pa. So meron pa akong almost 45 minutes bago mag sign off sa work. Habang ako'y nag-aantay sa aking matanda kasi nandiyan yung kanyang anak na piloto. May ano kachika-chika siya. So dito muna ako haharap sa inyo sa camera. Gusto ko lang bigay ng aking reaction dahil kanina habang nagdi-dinner kami mag-asawa, nanonood kami sa isang vlogger na sila dyan sa EDSA. Hindi nila iniinda yung puyat, pagod dyan sa ilang araw na yan na nandyan sila. Mag-ingat-ingat po kayo, lalo na yung mga buntis. Nakita ko may mga buntis, may mga bata. Okay, anyway, good luck sa inyo dyan sa mga ipinaglalaban natin sa ating bansang Pilipinas na maging matiwasay na kasi ilang araw na rin itong walang katahimikan dyan sa ating bansang minamahal. At guys, gusto ko lang din sa inyo i-share yung aking opinion dun sa, kung hindi ako nagkakamali, ito yung first foreign trip ni PBBM na hindi ang vice presidente ang naging caretaker ng Pilipinas. Hindi yung elected ng tao ang naging caretaker ng Pilipinas habang ang ating Pangulo ay nasa labas ng Pilipinas, kundi mga appointed. Again, hindi yung elected na 32 million votes ang humalili habang ang Pangulo ay nasa labas ng bansa, kundi ang appointed ni PBBM. At ito po yung balita. At bago ko yan i-flash, naalala ko lang kasi noon pa man ito sila may mga tampuhan. Nag-umpisa pa lang noon kay Tambi at saka kay First Lady itong tampuhan. Kaya meron pa isang trip si PBBM na kahit papaano nag-shake hands pa sila ni BP Sara bago sila umakyat sa eroplano mag-asawa. At ito yung pagkakataon na nilampasan lang siya ni First Lady. So, i-share natin dito. Sana naman hindi tayo makapiright. Ay. Sana. Ayan, ito yon. So, panoorin natin. Nilampasan dito ni First Lady si BP Sara. Dahil meron na sila nito mga tampuhan. Ayan o. Bumalik pa talaga siya. Oh, ayan. Yan pala yung after, yung trip pala na yan ay after ni First Lady mag-guest kay Katonying about dun sa sinabi nga ni First Lady na bad shot siya sa akin. Kaya pala after niya mag-guest ay may foreign trip sila ni Pangulong Marcos. Kaya dyan na yan niya nilampasan si Sara. Hindi niya na shinake-hand. At bumalik ulit siya pero hindi doon kay Sara ang kanyang patungo kundi doon sa katabi ni BP Sara. So yun ang pinaka unang trip nila na ipinakita na talaga ni FL
yung kanyang ugali na hindi na niya talaga shinake hands si VP Sara dahil nagkaroon na ng tampuhan. At ngayon dahil lumala na ito at pati na si PBBM ay involved na dito. Dati kasi kahit papano si FL lang yung dumededma kay BP Sara, si PBBM nakikipag-shake hands pa rin. At kay BP Sara inihahabilin yung bansang Pilipinas kapag may mga foreign trip siya. Pero ngayon, itong share natin, hindi si BP Sara ang habilinan. Pero obvious nga naman na bakit kay BP Sara pa, 'di ba? Kasi hindi na nga sila nagkakasundo. Paano pa niya ihahabilin? Kaya ito ang kanyang mga appointed ang naging caretaker. So i-share na po natin. President Bongbong Marcos is assigning Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla, and Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III as caretakers of the country during his trip to the United Arab Emirates, according to Malacanang. In a message to reporters on Monday, November 25, Press Secretary Cesar Chavez says Bersamin, Remulla, and Estrella were named as the caretaker committee. Marcos is set to meet with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on November 26 in Abu Dhabi. In the past, Marcos typically designated Vice President Sara Duterte. Press Secretary Cesar Chavez says Bersamin, Remulla, and Estrella were named as the caretaker committee. Marcos is set to meet with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on November 26 in Abu Dhabi. In the past, Marcos typically designated Vice President Sara Duterte as caretaker during his overseas. Oh, 'di ba? Sabi niya dati daw si BP Sara ang dinidesignate ni Pangulong Marcos na caretaker ng bansa habang nasa foreign trip siya. Pero eto ngayon, hindi na. Mga appointed na lang si Bersamin, si Lorenzana, at saka si Estrella ba yun? So, talagang matindi na yung kanilang alitan sa isa't isa dahil pati yung bansa natin ay hindi na sa elected official inihahabilin, kundi doon na lang sa appointed. So, alin ba ang mas mataas ang power na mag-handle ng ating bansa habang ang ating president ay nasa foreign trips? So, is it the appointed or the elected? So, kayo na po ang sumagot sa tanong na yan. Kasi dahil nga ngayon sa ganyang mainit na bangayan nila, nagkakaroon po ngayon ng parang sabi fractured government o baldado na gobyerno. Sabi ni PRRD. Kaya guys, while ang say namin dito sa Europe, nadidismaya pa rin na ang bansang Pilipinas ay nagkakaroon ng political crisis. Nagkaroon ng rigodon ng pagbaha, pagbagyo, tapos ito, sumunod ang political crisis. Kaya ang bottom line, ang mga Filipino ang kawawa, yung mga maliliit na mga mamamayan at yung mga OFW, walang kasiguraduhan. Wala talaga. Dahil magbibigay ang OWA ng konting ayuda and then after that wala na. Kaya parang kanya-kanya talaga tayo nito. Wala tayong maasahan sa ating gobyerno. So maraming salamat sa inyong lahat at mag-iingat po tayo at lagi magdarasal. So ito po ang inyong host, si Waray Waray, at nagpapasalamat sa mga nanonood dito. Thank you very much.